Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. This is a general reading. Your energy at this time. Queen of Coins. Komportable ka ngayon. You're comfortable. Kahit na, tingnan nyo, there are temptations. May devil na pwedeng manggulo or mag-tempt or gumagawa ng deceit or scheme sa'yo. You're stable, you're secured, you're comfortable. Confident pa nga yung Queen of Coins dito na andito sa picture confident. You are also intelligent and marunong sa pwedeng business, marunong sa pera, na kumita ng pera, marunong maghanap buhay, to provide for yourself, for your family, para mabigay mo yung stable life sa sarili mo at sa family mo, para makapag-provide ka materially. So yan. Or else, komportable ka lang talaga ngayon. You feel secured and stable. Sa kabila ng there are evil around you. Kasi merong andito merong snake, sumisimbolo ng evil yan. Maybe temptation din. So yan. Ito naman. Maganda to Ano pa energy mo ngayon? Para sa akin kung may because you are stable, secured, you're ready, You're ready for the right time. This right time. O nire-ready ka na, o ready ka na nga, Kumbaga sa prutas, pahinog ka na, or ripe ka na, Na pwede ka nang pitasin, parang ganon. Or ready ka na for, ready ka na for your mission. For your mission. Ayan. Ready ka na for your mission. Magtaka kayo kung bakit mga ganyan yung readings dito. May mga mission, may destiny, na more on spiritual. Kasi guided nyo yan dito. Yung celestial beings. So, nasa inyo na yan kung maniwala kayo, hindi. Hindi ko naman kayo pipilitin na maniwala. Kung ayaw ninyo maniwala. Basta yan ang readings dito. More on may mga mission, destiny, spiritual, malabas, mga ganun. Uy! Wait lang. Kumbaga matured ka na. Kung sa mangga pa, manibal na. Parang gano'n. Or hinog na. Na-ready ka ng pitasin. Na-ready ka na nga sa iyong mission. Pagdating sa tao, Na-ready ka na. Dumaan ka kasi niyan sa sa mga pagsubok. Di ba may mga temptation, Stable ka na, secured ka na. Hindi ka na matempt. Hindi ka na mapakialaman ng mga evil. Hindi ka na nila parang matibay ka na. Ganun ba? Na-ready ka na talaga para sa mission mo. Yan. So, ano ba yung mission mo? Na-ready ka na sa mission mo na yan. Ano yung mission mo? Ang maglakbay sa
Parang it's a journey na maghihil ka. Makikita nyo, may susi dito, no? Para may mabubuksan ka niyan eh. Na realms. Ano ba yung bubuksan mo? May susi eh. Gamit yung susi na yan. Realms. Realms ba? Hindi yan realms. Ano yan? Mga closed doors ang bubuksan mo. Hindi. Devil, oh. Ano yung bubuksan mo? May papakawalan ka. Meron kang papakawalan. Ano yung papakawalan mo? Devil. Papakawalan mo yung devil. Oh, yan na yung mission mo. Papakawalan mo ang devil. Bakit papakawalan ang devil? Dahil may role yan sa end of the world, no? At yan ay ano talaga yan? Di ba papakawalan niya yung devil? Para i-deceive niya yung all nations. Yung Satanas. Yun na yun. Papakawalan mo yung devil. So, paano mo gagawin yun? Ika-guide ka na lang ng angels yan kung anong gagawin mo. Ganon. Wait lang. Papakawalan mo ang devil. Pero hindi ka sa kampo ng kadiliman. Kasi may role yan eh. May ano na yan, may purpose, no? Hanggang dyan. Dahil yan nga yung nasa prophecy, di ba? Papakawalan yung devil after ilang taon? 1,000. Nasa Bible yun ah. O, di ba? Kasi clarified by devil. Devil nga. Papakawalan. The devil. Kasi kinulong ata yan. Pero yung mga paggala na yan dito, mga ano yun na yan, mga kalipuris na. Ay, kangga, chininas ko. Asahan na kangga. Ay. Oh, yan na yun. Yan na yung susi na yun. Oh. Papakawalan ng devil. Pero yung mission na yan, from God yan. Kasi may purpose ang God dyan. Baka magtaka kayo. Bakit papakawalan ng devil? Kasi yun yung nakasaad sa Biblia. Yun yung nasa propesya. Papakawalan talaga yung devil na yan. Kasi yan ang magdideceive sa lahat ng nations. Sa all corners, in all nations, sa mga tao, sa lahat ng nasyon, na lalaban sa God ang mga tao. Yan ang magdideceive sa mga tao para lumaban sa God. At yun na yung magkakaroon ng Armageddon ata. Yun na yun eh. Yun ang alam ko eh. Hindi ko kasi nabasa talaga yun. Napanood ko lang sa YouTube yan. Nalaman yan. Yung mga vlog ng iba ba? English. Mga English. Iba nabasa ko. Iba napanood ko sa YouTube. Iba sa Google. Nabasa ko. Tsaka, yan na yung mga tao na madideceive ng devil. Yan na yung pahirapan nila yung mga prophets ng God. Yung totoo mga prophets ha. Kasi may mga prophets na yung God eh. Meron na nga false prophet eh, na yung sugo ni Satanas na false prophet, pero nasa Amerika pa yun. Wala pa dito sa Pilipinas, nasa Amerika meron na. Yun ang alam ko ha. Yun ang lumalabas dito nung nagtanong ako eh. Ayan yun. Yan yung mga tao na yan na madideceive ng devil. Yan yung parang pahirapan nila, papatayin nila, o bibitayin nila yung mga prophets ng God, mga propeta. Tingnan niyo yung mamangyari sa mga prophets. No? Kasi nga, nasa revelation yan, nasa propesya yan eh. Mangyayari yan kasi nasa propesya nga. 4 na nga lang yung nasa propesya na hindi pa nga nangyayari daw eh. Bago dumating si Jesus Christ. Kailangan mangyari lahat yun bago dumating si Jesus Christ. So, yan. Hindi natin alam.
Ang kailan na. Only God knows. Kailan mangyayari yung mga ganun. So, ayan. Papakawala na. So, dadami na yung masasama lalo niyan. Dadami na evil niyan kasi madami na madisito. Devil na to. Siyempre may mga alipuris pati yan. Hindi lang naman siya mag-isa. Madalas yung mga leader yan. Yung anuhin niya. Pero, against God. Basta, may ano yan, magdi-deceive yan. Nasa propesya na kasi yan. Tapos, yun ang mission mo. Pero sa God galing ang mission yan. Don't worry. Para mangyari ang propesya. Nasa prophecy. Ganun talaga yun. Tapos, ano pa yung mission mo na yan na ready ka na? Paganahin mo ang thought mo, ang isipan mo. Ilabas mo yung kung ano yung nasa thought mo. I-share mo kung ano yung mga naiisip mo para makita ng mga tao kung paano ka mag-isip, gano'n. O gagamitin mo yung thought mo, yung isipan mo. Thought. And then, ano pa yung mission mo na ready ka na sa mission mo na yan? Sa nakatakdang oras. Ayun o, Queen of Air, talaga more on, yung gamitin mo yung isip mo, no? Mabilis ka mag-isip niyan. Pag ganyan, Queen of Air, speed, airy, and sharp and clear yung isipan mo. And yung ability mo na katulad ng owl, na nakikita ng owl yung sa paligid niya, kung ano yung nandyan, kahit madilim, kahit wala makita yung ibang animals kasi madilim ngayon, no? Black yung nakikita ng ibang animals, walas makita. Na pag gabi, natutulog na lang yung ibang animals. Pero itong owl, yung panghunting niya, di ba, gabi? Kasi nakakita siya pag gabi. Kitang-kita niya, klarong-klaro sa paningin niya. Yung nasa paligid niya, pag gabi. Kahit walang ilaw, maliwanag sa paningin niya. So, parang yung ganong kakayanan mo, na makikita mo, hindi ibig sabihin makakita kahit sa madilim. Hindi ganun yun. Ibig sabihin dito na parang owl na ganun na ano talaga, specific na ganun. Hindi. Kundi makikita mo, para bang may wisdom ka. Meron kang yung ability na keen observation. May ability ka na makikita mo yung mga naka-hide. Yung wala makita yung iba, wala mag-obserba yung iba, nakikita mo yun siya. Like scheme and deceit, mapahide na ginagawa ng iba. Pwede din na mga yung spirits, evil forces, na hindi makikita ng ibang tao, like fallen angels. Makikita mo yan siya. Sila. Kadalasan through vision yan eh. Using your intuition, your its ability, okay, ability, perception, or any ability. Say ability, vision, ganun, vision, and your perception. Yan. And your clairaudience ability. Ano, kung anong taglay mong ability, kung alin man dyan, o kung meron ka lahat yan, edi lahat yan. Ganun yun. Ano pa tong ready ka na sa mission na yan na gagawin mo? Anong gagawin mo sa mission na yan? Na ready ka na sa mission na yan? King of Coins. Yung mag-umpisa ka na ng relationship with King of Coins. Or magpupur na yung blessing sa'yo. Ma-receive mo na yung blessing. Bubuhos na yung blessing sa'yo na kasaganaan. Or magkakaroon ng relationship sa inyo ng person. Ano ba yung energy ng person na yan? King of Coins, magkakaroon ng relationship sa inyo? Sinundan ng King of Coins. Hindi. Ano energy ng person na magkakaroon ng relationship sa inyo? Was with the Ace of Cups here.
Sino yung person na magkakaroon ng relationship sa inyo? O new beginning? Si Seven of Wands in reverse yung kanyang energy. So, mag-umpisa ng mag-pour yung blessings at maging ano ka na yung maging secured, materially, komportable. Queen of Coins ka, di ba? O magkakaasawa ka. Kakaroon ka ng partner na King of Coins. Ibig sabihin, mapangasawa mo siya, pero ito yung kanyang main energy. Energy niya din to. King of Coins. Pero ito ang kanyang main energy. Ito. Yung Seven of Wands. In reverse na hindi na siya defensive. Hindi niya na nare-resist yung connection nyo. Kung nagkaroon kayo ng connection na nare-resist niya dati. Pero kung wala naman na relationship sa inyo dati, ay hindi na siya defensive. Pagdating sa relationship o sa kung saan man, aspeto ng buhay niya. Ganon. Queen of Coins ka, si person na to, energy niya din yung King of Coins, pero may energy niya is Seven of Wands. And reverse. So, ayan. Blessing. It's blessing. A new beginning. New love. Or relationship to. With Seven of Wands in reverse. Magkakaroon ka ng partner. Ayan. Karelasyon na pareho kayong stable, secured. Hardworking. Intelligent. Yes, you're intelligent. Queen of Air, thought. Magaling ka mag-isip. Kanino ba hindi na defensive itong si Seven of Wands in reverse na to, si King of Coins? Sa'yo, hindi na siya defensive. Yes, sa'yo daw hindi na siya defensive. Si Seven of Wands in reverse na to. Okay, in reverse yan. And Page of Cups. And Brave, color red. May yellow din, positive din. And blue, courageous din siya. And nandun yung excitement din sa kanya, makikita niyo. Parang masaya siya. Parang wala nang nagpapa-hold back sa kanya. Hindi siya natatakot. Walang takot sa kanya. Instead, excited pa siya na gustong-gusto ka na niyang kausapin, ang mag-reach out sa'yo, ang mag-offer ng cup of love sa'yo. Confident to, confident pati na kausapin ka. Brave, brave. Ba yan? So, dito na mag-focus. Ano yung feeling sa'yo? Seven of Wands in reverse na to. Two of Cups. Upright ba yung Two of Cups? Yes, it's upright. And Three of Coins, upright din to. Palang kasi to kaya. Ganun pag palang kinaklarify ko pa yan. Na ikaw talaga yung the one, may chemistry kayo, yun, nafe-feel yun sa'yo. Gustong-gusto niyang magtanghal kayong dalawa. Or magkaroon ng collaboration sa inyo dalawa. Parang nagtatanghal at sumasayo. Na magkaroon ng pagtutulungan sa inyong dalawa. Pag-uusap, collaboration, pagtutulungan, ganyan, Three of Coins. Or meron kayo build together, a family, or a project, or anything, no? Or bubuo kayo ng anak. Na gusto niya mag-reconcile sa'yo. Gusto niya magkaroon ng reconciliation, balance, and union sa inyong dalawa. Gusto niya ma-unite na kayo. Yan. Anong iniisip mo yun ng Seven of Wands in reverse na yan? Iniisip ka ba ngayon? Upright ba yung Ten of Swords? Iniisip niya
Baka masaktan siya, tatraidorin siya, o baka traidorin mo siya, o may nanraidor sa kanya, mga ganon. Ano pa iniisip niya? Na baka hindi kayo maging close, baka traidorin mo siya. Baka traidorin mo daw siya. Tapos at malungkot siya. Ganon yun nasa isipan niya, baka traidorin mo siya. Di ba may 10 of swords dito? And then 6 of cups, hindi kayo maging close, na hindi ka niya mapagkatiwalaan. Baka traidorin ka niya, ganon. Baka traidorin mo siya, ganon, baliktad. Baka traidorin mo siya. Wala siyang tiwala. Siguro nasira yung tiwala nito sa mga nakakilala niya, kasi you know what, sa mundong ito madaming traitor kasi talaga eh. Kaya nasisira tuloy yung tiwala, tingin tuloy ng person mo at ng ibang tao, yung mga biktima ng mga traitor na tao. There are people na traitor sa mundo ito, pero there are people na mapagkatiwalaan naman talaga, no? Kasi ang tao dito sa mundo ito, mix, merong good, merong evil, merong traidor, merong hindi traidor na tao. So, na-timingan to na yung nakarelasyon niya, karmic niya, o nakakilala niya, itinraidor siya. So, nadala to, parang na, siguro nagkaroon ng trauma, ganun. Tingin niya, ganun na lahat ng tao. Ganun yan, di ba? No? Pag naka-experience ka naman ganun, tingin lahat ng tao, ganun na. Lalo na kung mga ilang beses, kung hindi lang isa, kung dalawa o tatlo na, di ba? Pero hindi lahat ay ganun. Pero madalang lang talaga yung, based on my observation, yung selfless o yung hindi traidor, yung mabuti yung intensyon niya sa kapwa niya. Yung marunong gumanti ng kabutihan. Yung hindi ka tatraidorin. I think madalang lang based on my observation yung ganun hindi ka tatraidorin Marami talaga ang pwedeng tumanraidor dito sa mundo ng mga tao. Kasi this world is full of evil. Lalo na sa end of times na to. Hindi ganun ka, hindi nararamdaman ng mga tao na nasa end of times na to. Pero Doon yun malalaman sa mga nangyayari ng mga prophecy na yun, na may mga nangyayari ng prophecy o nasa revelation. Doon yung malalaman At hindi common, katulad ng mga yung lumabas yung tubig, parang nagkaroon ng river tuloy sa sa Oasis daw. Parang nagkaroon ng river tuloy sa sa disyerto. Saan banda yun Yun, nasa yung prophecy yun nasa Revelation. Basta. Tsaka, yung atakihin ng Iran, yung Israel, yun, Mesopotamia, yung Iran Yung sa Bible, Mesopotamia, yun, di ba? Atakihin daw yung Israel. Di ba, nangyari na din. Yan yung sign. Tapos, yung atakihin ng Israel, yung Lebanon. Di ba? Nangyari din. Tsaka, ano pa? Madami. Tsaka yung may mga sunog na malawakan. Di ba? Galing mismo sa langit yon yung parang may volt pa nga parang may kidlat pang kasama yung sa California. May mga ganon. Hindi lang doon. May sa China pa nasunog. Tapos, Israel din, di ba, nasunog. Yan yung mga signs na hindi ordinary yung mga nangyayari. Pero parang hindi lang maramdaman ng tao kasi wala pa namang mga salot na dumadating. Hindi pa naman ganon ka tindi o lala. Hindi natin sukat kung kailan. Hindi natin alam. Only God knows kung kailan darating yung mga, lalo na kung magpatunog na ng trumpet, yung bubuhos na yung apoy na may halong dugo daw, at ano ba yun? Galit ata ng God. Dito sa mundo to. Yun yung first trumpet. Pag magpatunog ng first trumpet yung angel sa langit, yun yung bubuhos na yung apoy na may halong dugo, at parang galit ng God. Parang ganun.
O baka ano yung ibig sabihin doon, yung galit ng galit, o parang ganun ba? Ano ang pagkaintindi ko doon eh. Ay ano yun, baka kidlat, no? Kidlat na may apoy, na may dugo na halo. Baka yun na yun. Napanood ko yun sa YouTube guys, yung pinagmula ng apoy. Kasi nakuhaan ng video eh, kung saan nagmula yun eh. At parang galing talaga sa langit eh. Malaking apoy siya na parang ipo-ipo. Tapos may kasamang kidlat na yung ipo-ipo na apoy na yun. Doon, galing talaga sa langit siya. Hindi siya galing sa sa yung sunog na kinreate ng tao. Hindi. Galing siya sa langit talaga. Ang laki ng ipo-ipo ng apoy. Galing sa langit talaga na bumaba eh. Galing sa langit yun. Doon talaga connected sa langit. Galing sa langit. Tapos may halong kidlat pa nga eh. Umikot-ikot yung apoy. Oh, parang ipo-ipo na apoy ba? May kidlat, may halong kidlat. And then, ano naman, iniisip pa ngayon, iniisip pa ngayon ni Seven of Wands in reverse na yun, person. Upright yung tower. Upright yan. Iniisip niya ma-destroy lang. So, negative yung kanyang mindset. No? Pero hindi naman siya defensive. Mga negay na iisip niya. Pwedeng may nang-influence sa isipan niya. Kaya mga negay na iisip niya, ma-destroy lang din, masira lang, mga ganun. Pero gusto niya, gustong-gusto talaga ng puso niya, damdamin niya, no? Dinidesire niya talaga. Ma-reunite kayo, magkaroon ng balance inyo. Hanggang ganyan, maging matapang siya. Na ipaglaban kung ano talagang gusto niya. Hindi naman padala siya sa takot niya, sa mga negative na naiisip niya. Yan kasi ang maghihinder, ang magbablock. Yan kasi ang pipigil sa kanya na mangyari yung dinidesire niya, na ma-reunite kayo, o ma-unite kayo, no? Kasi Two of Cups to, ma-unite kayo na magkaroon ng balance inyo or reconciliation at mag-usap kayo. Ayan. And ano ang gustong sabihin sa'yo? Kasi kilala ka niyan eh. Based sa reading dito eh. Ano ang gustong sabihin sa'yo ng Seven of Wands in reverse na yan? Lovers. Mahal ka niya. Ikaw yung gusto niya makasama. Ikaw yung pinipili niya na makasama. Kahit mukha ka monster. Kasi monster din. Hindi naman. Saan ba daw siya dito? Baka siya tong babae o siya tong monster. Parang Beauty and the Beast yung The Lovers dito eh. Parang sa Beauty and the Beast. Yung sa Beauty and the Beast, yung beast doon ay sinumpa lang naman yun. Kaya nagmukha siyang beast. Pero napakagwapo pala niya, di ba? Nung lalaki na yun, yung prinsipe na yun, sa Beauty and the Beast. Nung natanggal na yung sumpa sa kanya, napakagwapo pala. At yung makatanggal ng sumpa pala ay true love's kiss. Oh my gosh. O, diba? Tapos na yung naghalikan sila ni Beauty, ayun. Natanggal yung sumpa. Bumalik siya sa pagka good looking. Ay, gwapo siya ulit. Tapos yung mga maid niya sa palasyo niya naging tao na din. Bumalik sa pagkatao. Ganun. Cartoons yung napanood ko nun eh. Pero ang ganda. Ikaw daw talaga ang dinidesire niya, ang gustong-gusto niya makasama. Ikaw ang pinipili niya, ikaw ang attach yung puso niya sa ikaw, yung
Dinidesire niya makasama. Ikaw yung love niya. O in love siya sa'yo. Mahal ka niya. At ano pa gusto niya sabihin sa'yo. Ten of Cups in reverse. Hindi siya kontento sa buhay niya. Hindi siya happy. Hindi siya satisfied. Hindi siya namumuhay ng wini-wish niyang buhay. Ten of Cups in reverse. Ano pa? O kung may dating pamilya to, hiwalay siya. Hiwalay na siya sa pamilya niya. Hiwalay na siya sa dati niya asawa kung may dati siyang asawa. Ano pa ang gusto sabihin sa iyo ni Seven of Wands in reverse na yun? May gumawa ng injustice. Unfair. May naging unfair. O may gumawa ng injustice or unfair. Yan. Saan ba daw siya dito? Itong babae? Diyan sa The Lovers? Hindi. Saan daw siya dito? Siya to? Itong Beast? Siya yung Beast. Ikaw si Beauty, siya si Beast. Beauty and the Beast. Anong gusto sabihin sa'yo ni Beast? Seven of Wands na first na yan. Siya daw si Beast, ikaw si Beauty. I left when I saw you with someone. Ay, nakita ka daw niya with someone, kaya lumayo siya, o iniwan ka niya. Nagsilos, malamang. Or, wala na siguro explanation pa, lumayo lang sa'yo, o iniwan ka na niya. Nakipag-break siya kung dating karelasyon mo yan. Pero kung hindi, kung friend mo lang dati, bigla na lang umiwas, lumayo, iwasan ka, iniwan si Ire, parang mga ganun ba? Or, hindi ka na kinausap, kilala mo yan, o nakarelasyon mo man, hindi ka na kinausap, iniwan ka na, parang ganun ba? Malis daw siya lumayo, o iniwan ka niya, parang ganun. Dahil nakita ka niya with someone, may kasamang iba, ay malamang nagselos. Ano pang gusto niya sabihin sa'yo? Karelasyon mo man o hindi. Dapat tinanong ka man lang niya. Kung ano ba talaga? I'm so attracted to you. I hid who I really am from you. Ano siya? Beast? Ano yung need niya sa'yo? Ano yung night niya sa'yo? Na beast siya? Beast siya? Beast? Baka beast siya. Hindi. Upright ba itong Seven of Cups? Hindi. Na beast siya. Yeah, palang kasi. Na beast daw siya. Ibig sabihin, parang monstrous. Parang siyang monstrous. Oh my gosh. Yan yung mga fallen angels dun sa abyss. Mga beast. Ewan ko lang kung merong mga humanoid dun. Meron siguro mga humanoid dun. Kasi yan si Abaddon ay, ano yan siya, humanoid yung katawan yan. Kasi di ba cherubim yan. Tapos, 4 ang ulo. Ganun yung cherubim. Kasi cherubim yan si Abaddon o si Apollyon. Yan ang hari doon sa abyss. Yan ang mga ganun na, pero hindi ganyan yung mukha nila, yung malag. Kasi, nagkaroon ako ng vision niya na, ano nga ako doon. Pero hindi ko malala kung ano nandun sa abyss, sa ilalim. Yung nasa vision ko lang, lumabas na kami doon sa may sa may butas. Hindi naman kalaki yung butas talaga. Malaki-laki naman. Pero, yung, hindi siya malaki. Parang, malaki lang siguro sa balon na malaking balon. Parang, doon kami dumaan sa butas.
Mabis daw yun. Sila rin. Vision. Sa vision ko yan Ang daming fallen angels. Mga ano sila, hindi sila humanoid na klase ng fallen angels. Pero ordinary lang daw yun na fallen angels. Mga beast na klase ng fallen angels, guys. Hinatid nila ako. Basta pataas dito sa lupa. Ganon. Kaluluwa ko lang yan sa vision. Siyempre, vision yun. Kasi may mission daw pala ako doon. Nagkaroon ako ng mission doon. Kaya, yun. Hindi ko na maalala kung anong ginawa ko doon. Basta, yun na lang yung sa vision ko. Lumabas kami doon sa may butas. Kasama yung mga fallen angels nga na beast. Hinatid lang nila ako. Ang dami-dami nila. Ang dami-dami. Para silang parang mga ano yung pagka-beast namin. Hindi ganyan ang beast. Para silang si Godzilla. Parang ganong klase ng beast. Parang ganon. Yung paa nila malalaki. Parang, basta, ganon. Parang, beast. Kaya nga beast eh. Malalaki sila. Hindi sila parang tao. Malalaki. Mga beast. So, ano pa? Pero iba-iba yung klase ng fallen angels. Iba-iba yung mga anghel. Iba-iba yung fallen angels, di ba? Iba-iba yung klase. Hindi lang yung mga ganong klase. Yung mga ganong ordinary yun daw. Ordinary sila na fallen angels. So, yan. Ano pa? Kinainlaban niya sa'yo. Anong meron ka? Anong taglay mo na nainlove daw siya sa'yo? O na-attach, na-inlove? Ace of Wands. Kasi, active ka. Hindi ka nag-hesitate na mag-take na action. Gumawa ng move. Gumawa ng first move. Alin mo dyan sa sinasabi ko o ang kontakin siya o ang gumawa ka ng first move o mag-take na action sa mga gusto mong gawin o ang kontakin siya basta ang maging fire maging fiery ka na mag-decide na gawin to o ganyan o kung ano man yung gagawin mo umpisa mo na yung magte-take ng action so kung ano man yung gagawin mo yan lang isa lang and ano pang nagustuhan sa'yo sabi ng Wands in reverse na yan dahil may faith ka dalawa lang naman ito kunin ko na dahil may faith ka may pananampalataya ka sa God sa Diyos nakikita mo yung sarili mo yung totoong sarili mo hindi ka hindi mo pinipake yung sarili mo. Hindi ka nagpipretend. At kung ano ka, kung ano nakikita mo sa salamin, tanggap mo sa sarili mo. Tanggap mo yung sarili mo kung ano ka. Umaga, hindi mo pinapaniwala yung sarili mo na iba ka. Kung nakikita mo sa sarili mo, kung nakikita mo sa salamin, na ganun ang mukha mo, yun ka. Ganun. Hindi yung parang inuuto mo yung sarili mo na pinapaniwala mo yung sarili mo na yung gusto mo lang paniwalaan about sa sarili mo. Mga ganun ba? Na hindi ka gumagawa ng lies about yourself. Paniwalaan mo na ganito, ganyan ka. Nag-i-exage ka na. And, mahilig ka man na lamin, pwede din kasi nakaharap pa sa salamin na. Ano pa, yung mission mo na yan na ready ka na. Ay, magkaroon talaga ng union sa yung dalawa niya. Tao. Yan, ready ka na. So, ayan, ito na lamang guys.
for collective reading.